Okay. Ito, magandang araw ulit sa ating lahat mga kabajads, no? Bajads Maxima na naman tayo dito. Meron na naman tayo dito isang problema na Bajads Maxima na ayaw mandar, no? So, ito troubleshoot natin ito kung bakit ayaw mandar, no? So, ito yung kanyang naging problema. Pagkat ako ng spark plug, akala ko'y punti. Tulad na nasabi ko kanina, ano, kapag ka magta-troubleshoot tayo ng ganitong unit na ayaw umandar, so siyempre unahin nating i-check dito yung mga fuse box natin at ang ating mga connection. Yung connector ng ating fuse box. So yun yung unang-una nating i-check dito kapag hindi umaandar yung ating unit. So i-check natin agad yung ating fuse ng ECU at yung fuse ng ating fuel pump. So kapag okay yung mga fuse ng ating fuel pump at saka yung fuse ng ating ECU, so isusunod natin dito yung connector ng ating fuse box. So yun ang ating itetester, no. So ang una natin gagawin, i-check natin itong mga wire dito sa ating connector. So kapag ka nakita nyo hindi na maganda ang kondisyon ng kanyang connector, so ang gagawin nyo, ibabypass nyo na yung ating connector ng fuse box. So gagawin nyo, i-wire to wire nyo na lang. So ganito yung gagawin nyo kapag ka medyo pangit na yung ating connector. So importante ditong ating ito trouble ay yung dalawang kulay brown na wire. So isang solid brown na wire at yung isa yung brown na may guhit na itim. So yun yung importante para umandar yung ating unit. So kapag ka naglo-lose contact yung dalawang yun, posibleng talagang ayaw umandar ng ating unit, no. So nawawala ng power ang fuel pump at nawawala ng power ang ating ECU. So yun yung unang-una natin itino-trouble kapag ka ayaw umandar ng ating unit. So ayan mga kabajads. Okay, ito mga kabajads, no. Itong nire-repair kong wire, ito yung wire natin dun sa ECU at saka yung wire niyan dun sa fuel pump. So ito yung nanggaling dito sa ating fuse box, no. So nakita ko ay medyo mahina ng kondisyon o naglo-lose contact na. So i-repair muna natin bago natin ulit i-check yung ibang wirings na posibleng dahilan kung bakit ayaw mandar ng unit. Okay, yan mga budgets, no. Matapos nating i-repair yung wire dun sa ating fuse box the connector, wala pa rin pagbabago, no. So ayaw pa rin umandar ng unit. So ito trouble pa natin kung alin pa yung mga posible nating dapat i-trouble dito o i-check bago natin puntahan dun sa likod, no. So ayan mga kabudgets, so walang problema dun sa mga wirings niya. Ayan, i-check kung ganito ang gagawin nyo, i-check nyo isa-isa. Ang importante nyo i-check dito is yung dalawang kulay brown na wire. So yun yung napaka-importante sa lahat. Kasi yun yung power supply yan na papunta sa ECU at papunta dun sa relay ng ating fuel pump. So yun yung dapat nating i-check dito. Brown wire. Parehong kulay brown wire na yun. Yung isa, yung solid brown is yun yung supply papunta dun sa relay ng fuel pump. At yung brown na may guhit na itim, yun yung power supply ng ating computer box o yung ECU. So yun yung lagi nating i-check kapag ayaw umandar ng unit.
So ayan mga kabajads, no? Bajads Maxima, no? Wala namang problema dito sa linya na papunta dun sa likod. So ang pupuntahan natin ay yung relay na. So yung relay ng fuel pump, no? Ayan mga kabajads Maxima, hahanapin natin dito yung relay ng ating fuel pump. So yun yung i-check natin kung may supply ba na nanggagaling dun sa ating fuse box. So ayan mga kabajads Maxima, no? So okay yung linya papunta dito sa relay. So ibig sabihin walang problema doon sa pinakalinya niya. Pupuntahan na natin yung fuel pump, no? I-check natin kung nagbubuga ng gasolina. Ano? Patayin mo. On. Patay. Okay, ayan mga kabajads Maxima, no? Kumpirmado na, no? Ayaw magbuga ng gasolina. So ibig sabihin may problema dun sa kanyang fuel pump module. So kakalasin natin yung fuel pump module, no? Tatanggalan muna natin laman yung ating tangke para makalas natin yung fuel pump module. So aalisin natin muna yung laman ng tangke, yung mga gasolina sa loob. Okay, ayan mga kabajads Maxima, no? Natanggal na natin yung fuel pump module. So i-manual test na natin. Dito natin i-check kung talagang hindi nagana yung kanyang fuel pump, no? I-manual test natin kung nagbubuga ba siya ng gasolina o hindi. So ayan yung ating pag-check ng ating fuel pump module. So ayan mga kabajads Maxima, no? So hindi man lang nagpapunction yung motor ng ating fuel pump module. Hindi man lang siya nagbubuga ng gasolina kahit naka-direct na siya, no? So ibig sabihin may problema ang motor ng module natin. So ito yung ating papalitan, yung fuel pump motor. So ayan, i-double check natin. Talagang walang lumalabas na gasolina dun sa kanyang module. So ibig sabihin, kumpirmado na na sira yung kanyang fuel pump motor, no? Okay, yan mga Bajads Maxima, no? Kakalasin natin yung fuel pump motor. So papalitan natin ng motor lang. So meron naman na bibiling aftermarket na fuel pump motor. So yun yung mga pang MIUI 125 na Yamaha. So aftermarket yun, pwede naman natin tong gamitin kapag tayo ay wala pang budget na pambili ng isang buong fuel pump module. So yung fuel pump module medyo may kamahalan din at nagkakahalaga yan ng 6,000 mahigit. So low budget yung ating customer, dun muna daw siya sa aftermarket na fuel pump motor. So yun yung ating ilalagay dito. So 100% naman na gumagana itong mga ganitong aftermarket. So hindi lang natin alam kung gaano katagal yung itatagal ng serbisyo ng ating fuel pump motor kapag aftermarket yung ating naikabit. So syempre magagamit naman natin habang nag-iipon tayo ng pambili ng isang buong module na original. Pansamantalang ito ang ating ikakabit, no? At least magagamit ni customer yung kanyang unit at makakaipon siya ng pambili ng kanyang isang buong fuel pump module na medyo may kamahalan din. So ayan mga kabajads Maxima, no? Nilagay na natin yung fuel pump motor o yung dynamo. Yan yung dynamo ng mga fuel pump ng mga MIUI 125, yung mga pang motor. So swak na swak yun dito. Iisa lang ang motor nila. So parehas na parehas lang yan mga kabajads. Bajads Maxima, no? So aftermarket nga lang. Ibig sabihin hindi natin alam kung gaano katagal yung itatagal nung dynamo kapag ganito mga local, no. So ayan mga ka-Maxima.
Kapag ka low budget, pwedeng-pwede nating magamit to. So, ayan mga kabudgets Maxima. So, testing uli natin. Ako magbubuga na siya ng gasolina, no? Okay yan mga kabudgets Maxima, no? Gumagana na yung kanyang fuel pump module. So, ikakabit na natin. Sigurado hihiga na tayo sa ilalim at ilalagay natin yung fuel pump. So, tapos pagkakabit natin ito, papaandar rin natin kung aandar na yung ating yung unit. Okay yan mga budgets Maxima, no, nakakabit na. So, i-double check natin kung gumagana ba pagka nakakabit sa unit. So, ayan mga ka-budgets Maxima. At gumagana naman siya, no. Walang problema. So, 100% na aandar na yung unit ni sir, no. So, magagamit na niya to. Ayan yung mga ganito yung mga pagtotrouble ng ating unit kapag hindi umaandar. Siyempre, step by step tayo bago tayo pumunta dun sa pinaka-main na sira. Pagbayad. Sasara. Bendex Carbon. Pero misa lang naman. Wala naman. Kasi yung Bendex nasa Yung parang nadula. Hindi nagtutuloy yung redondo. ang Bendex 2.3. Depende pa yun. Ang cargo, mura lang ang ako 380 lang. Top na po kasi. Yan.